Isa naman po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan, at isa po sa mga problema po nating nakikita ngayon dito sa ating manukan ay yung ating nilagay po na net po. Kahit nakanet na po, nakabakod na po, hinarangan natin sa kabila, gumagawa pa rin ang paraan yung ating mga alagang manok na dito matulog. So kailangan talaga natin nakasirado po yung mga yung ating talaga yung area natin dito sa sisiw at saka sa ating tawag nito hatchery, yung ating incubator. Punong-puno po ng mga ipot po yung kulungan ng sisiw. So kailangan lagyan po talaga natin dito ng net talaga, at dito sa harapan ay trapal para hindi talaga makapasok. Tingnan nyo, ang dami. So problema po yan natin, mahirap po linisin, at minsan yung talaga yung ipot pupunta po doon sa ating mga sisiw doon sa sa loob. So problema po yan kahit dito sa ating naiiputan yung ating pagkainan. Sa ating manukan po ngayon ay ang nagagastos po natin kada araw ay nasa 80 pesos po. Yan yung gastos po natin sa ating patuka, lahat-lahat. So ganun po katipid yung ating pagkain po, na talagang nakakatulong sa atin na mabuwas-buwasan yung ating gastusin. Nasa yung ating manok nasa almost 80 po ito. So imagine niyo po, parang lang po yung ating gastos, piso kada manok yung ating gastos po sa ating pagkain ngayon. So lagi po natin isipin na talaga humanap tayo ng paraan kung saan tayo makamura, doon po tayo. Sa ating manok naman, pagkain natin, kahit feeds po to galing, o kumbaga feed sila yung kanilang nakigisna na pagkain. Nung binigay po natin yung pagkain po natin na tag 850 na ngayon, ay talagang kinakain po nila, hindi po sila namili. So yan yung maganda din po sa range po, na pag napansin ko, pansin ko rin po na pag yung ating manok po naka-range ay parang sanay din sila kakain, o kakain sila kung ano man yung ibigay po natin. Kasi yung ating mga manok naman po na naka-range, kumakain po yan ng damo, naghahanap po ng mga insekto po sa kung saan. So dyan po maganda, sinasanay na po natin sila na hindi po mamili na pagkain. Naubos na agad yung ating binigay na pagkain katambayan. So piso, lumalabas po na piso kada lang yung ating binibigay. Piso kada manok yung ating gastos sa isang araw. Bali 10 kilo yung ating napapakain po dito. So 5 kilo sa aga, 5 kilo sa hapon. So ganoon po tayo. Napaka natin pamaraan para makatipid. Madaming ang libreng gulay dyan sa palengke. Tingnan nyo po, wag po kayo mahiya. May libreng ang kalabasa sa palengke nga kahit kumbaga tawag nito, tinatapon ako yung kalabasa ngayon dito sa Jensan. So baka pumunta tayo sa palengke para magkuha ng mga tapon po na kalabasa. Kahit maganda pa po talaga yung mga kalabasa na nandoon, oversupply kasi yung kalabasa, kaya kung hindi naman itapon, mabubulok naman. Yung ginagawa ng isa po nating kaibigan ay talagang hinihingi o kinukuha doon sa basurahan. Pero good na good pa po yung kalabasa katambayan. So mga po yan, pamaraan para makatipid po tayo. Maganda sa kalabasa, pwedeng pampurga at nutritious pa po. Tingnan nyo yung ating mga manok katambayan na lakas kumain po. Walang pinipili. So nalinisan natin, dito natin nilagay kasi yung ating area doon sa kabila wala nang damo, kumbaga naubos na, kailangan na naman po natin patubuin. Dito natin sila nilagay yung pagkainan para sigurado na malinis din po, madali lang mag-dry, lalo na po pag nag-ipot sila dito. Kahapunan nito, dry na po yan, hindi na po masyadong madumi kumpara po sa lupa na mababasa o talagang babaho pa po. Baka gagawa din tayo ng doon sa labas, division po. Dito natin ilagay lahat yung mga native po natin at yung mga kumbaga yung mga nabili po natin last time. So dito natin sila ilagay, lagyan lang natin doon ng harang doon sa sa may niyog. Net yung ating inalagay. Kung magka-budget po tayo. Sa akin po kasi yung kaya pa lang natin na gustusan yung ating trapal doon sa kabila para hindi po madumihan yung ating kulungan. Mahirap po maglinis.
Yan po yung ating mga diskarte sa ating manukan, mga problema po. Huwag po natin hayaan na yung ating mga alaga na maubusan din po ng tubig. Pinaka-importante yan kasi pag nagkataon po na naubusan po yun ng tubig, yung mga itlog po na nasa lupa, posible po yan kainin nila. Kita nyo po yung isa, oh. May itlog po yan. Pag natapakan nila yan, mababasag, kakainin, inumin. Yan, diyan na po mag-upisa yung pagiging ng ating manok aswang. So, sayang naman yung itlog pag nagkataon. Dito sila ng itlog. O yan, may itlog ng isa. So, huwag lang po natin painitan, matamaan ng init yung ating tawag nito, itlog. Kasi ma-start na yan, ma-incubate. Kung palipasin pa natin ng mga ilang araw, sigurado po yung itlog ay hindi na po yan mapipisa. So, dito din po sila ng itlog. Problema din po sa atin. Diyan sila ng itlog. Tinakpan ko lang ng para hindi mainitan. Kasi sigurado pag nainitan yan ay mabubugok po talaga yan. Hindi na yan mapipisa. Kahit yung ating mga manok na sa labas katambayan ay problema din po natin kasi kung saan po nangingitlog. Nagtaka ako nung isang araw na isa lang yung ating nakolekta, nakita po na itlog. Doon pala sa napakasukal na area po, doon sila nagitlog. Dito sa gilid-gilid. Oh, yung binigay po natin, ubos agad. Grabe. Ang lakas po lang kumain. So, dito sila nag-itlog sa sa masukal na area. Yan, dyan sila kahapon, no? Ang dami dito. So, kailangan talaga natin lugugin lahat-lahat ng area kung gusto natin na makita yung itlog po nila. Ayan, sa gilid-gilid, no? So, lang, mga simple lang na yan, problema, pero nakakapagbigay sakit sa ating ulo. Yung ating mga alaga, pag nakita tayo na may sakit, kulong agad para hindi na po makahawa. Napakabilis naman po makahawa ng sipon pag nagkataon na nakainom po sila sa tubig dyan. Sigurado ang susunod, malaking tsansa na sila, magkasakit din po. Yan, baka mag-load na rin po tayo ng itlog po kasi may nakolekta na rin po tayo. Start na tayo sa pagpaparami kasi yun nga, bare months na. So importante po na tayo magpapisa para makapera na naman po tayo galing sa sisiw. Yan yung natin ngayon, goal po natin na makapagparami agad kasi kung hindi naman po natin may benta po yan ng sisiw, bibenta po natin yan per kilo. Hindi ako nahihiya na magbenta po sa tabing daan, basta pira na po pag-usapan, marangal po. Kahit magtinda po ako araw-araw dyan sa tabing daan, walang problema po sa akin yan. May mga kaibigan po tayo nagpaparami po, so delikado din po na magparami na nahihiya po tayo magbenta sa tabing daan. Pagkatapos gagawin nating RTL, ay siguradong masakit sa ulo po yan, sa bulsa. Kaya yung akin ay ngayon lang po tayo nagparami, magpapapisa. Yung isa nating pabo, nangihina. May may sipon katambayan to. Yan, kailangan natin yan, ikatayin ko rin po yan katambayan, pang blessing po sa ating sa ating bagong nabili po na multicab. Yan. Isa din po pag hindi po natin sinanay sila na matulog doon sa kabila, hindi pa tayo nakapunta kasi ng gabi. Ang gagawin po na dito sila matutulog sa puno ng kalamansi. So tingnan nyo po, unti-unti na pong nababali yung iba. So yan, dapat sanayin po natin yung mga native po. Kaya po dito sila natulog. Ipot na naman po sa tubigan po natin yan. So mahirap, dapat pag ganito yung ating area kahit malaki, maglinis din po tayo para ma-maintain po natin yung kalinisan at maiwasan din po ang pagkalat po ng mga sakit o pagbuo po ng mga bakterya. Pag yung manok po kasi natin puno ng ipot, yung ating manukan, dyan po nabubuo yung yung bakterya po na pwedeng makuha po nila
dadami po yung langaw na magdadala po ng mga virus, mga bakterya. So yan, problema po yan sa ating manukan po nagkataon, kaya wag po natin wag po tayong maging tapulan. Yung kumbaga pag nag-alaga po tayo ng manok, dapat masipag po tayo kasi kailangan po natin maglinis Hindi pwedeng hindi tayo maglinis ng ating kalat po dito, kalat ng ating manukan. Importante po yan sa ating pag-aalaga, masipag po tayo. Naubos na po, baka magbigay na naman po tayong tag 3 pesos per kilo na malt o kumbaga waste po ng beer. Yan, bibigyan po natin kasi naubos, no? Grabe ang lakas na kumain po. Kinuha po natin yung mga native po dito. Dinala natin dito, kumbaga pinutulan po natin ng pakpak kasi ilipad po yan sila. Hindi po malayo na dyan, nalabas po sila sa ating area. Nung mga nakarang araw nga, dyan sa ating lumabas po sila. So pinutulan natin ng pakpak kahit yung mga heritage po. Yan madami, halos lahat ng native po natin native po natin dito putol yung pakpak. Malipad, malakas pa naman mataas lumipad yung mga native chicken. So kailangan natin putulan. Yan yan yung pinapakain po natin, yung malt po. Kumakain po yung ating mga native po niyan. Organic po yan kumbaga. Kahit yung ating decal brown, pinutulan natin ng pakpak sa gilid. Kasi minsan, ayan, naghanap sila ng paraan dyan para makalabas. Ayaw po natin na makastahan po ng native yung mga natin mamahaling manok. Ayan po yung mga diskarte po natin. Mga simpleng problema na pwedeng magbigay ng sakit sa ulo natin na kailangan po natin na solusyonan. Rhode Island Red po natin. May mga tayo package po tayo ng mga manok po dito sa mga gusto bumili. May mga sisiw po tayo, heritage, mga sisiw natin dyan sa area. Pwede tayong kung may mga katanungan din po tayo kung tayo bibili sa ating area, ay balang araw pwede natin vlogan yung area nyo po para ma-market po natin. So nag-aaway na naman yung dalawa yan, may iwasan o maghinto din man yung mga ganon na manok. Kaya po yan may sawa din po yan sila. Kasama po yung ating mga sisiw katambayan, nasa 80 to 100 pesos po yung nagagastos po natin sa ating manukan po dito. So ibig sabihin nasa 100 plus yung ating mga alaga, kasama po yan. So okay lang po na gano'n yung gastusin po natin kada araw. Okay na po yan sa more than 100 po na mga manok. Sa kabuuan po nating patuka po, nasa 4 to 5 sacks po yung nagagastos po natin sa isang buwan po dito. So yan lang po ngayong araw mga katambayan, at salamat po pala sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page, Manok Tambayan, at ating YouTube channel po. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Altamonte Mini Goat Farm, Abo Mir, Dan Manulit R. Binoza, Biyahe ni Nanti Channel, Boris Free Range Chicken Farm, Eduardo Junior Bangit, Jacobo Macaraig Jr. from Tagum City, User Raymond Tamba. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye-bye!